May I ask the station commander or the chief of police, kasama ba siya sa listahan? Yung naging biktima? Is his name in the list of drug pushers, drug users, or drug dependents insofar as the list of the barangay officials or the concerned barangay officials are concerned? Yes, sir. Is newly identified listed, sir. God sake. Sige, go May ahead. make it of record na yung chief of police ng San Pedro ay sinabi niya na nasa listahan. Is that Newly listed po, sir. newly listed? After the fact. Kahit na newly listed, pag wala doon, I will charge you for perjury. And I'm not joking. Let's go to the nitty-gritty. Do you have a lawyer with you, gentlemen? Attorney, sino you're asking the Yung suspect or the victims? team na nag-operate. Do you have a lawyer with you? Sa team leader please, at Andy Garilla. Meron po. Meron. And I hope your lawyer would know the rules of this House regarding inquiries and aid of legislation. Yes, Your Honor. Yes, you're aware of it. Yes. Attorney Jarwin, Your Honor. Yes. Alam niyo po ba yung rules dito sa participation ng mga abogado? Yes, Your Honor. Yes, thank you. I'm just reminding of you of the rules. Ano po? Now, PDEA. Meron pa bang representative ng PDEA rito? PIDEA. So PIDEA, can you kindly sit here para sa questions? PIDEA? Yes, kung pwede maupo ka rito. Kasi dyan tayo magsisimula sa inyong departamento. Have you taken your oath? Not yet, sir. Okay. Sige, administer muna, Comsec. Comsec, In a while, we'll be taking your oath. For the meantime, can go ahead with your questions. sa kanya. Yeah. PIDEA, meron po kayong sistema na pinagsasubmit ninyo yung mga barangay officials ng listahan ng mga drug dependents at drug users and drug pushers sa kanilang barangays. Di po ba? Yes, sir. Yes. And this is done with the municipal or city government. Tama rin po. Yes, sir. Through CADAC or MADAC. Yes. Together with the Dangerous Drugs Board and your office. Tama? Yes, sir. Yes. And therefore, nandun yung mga listahan as recommended by the barangay officials. Yes, sir. And then, binabalik ninyo pag-validate nyo na totoo. Yes, sir. With the PNP, sir. Yes. Now, may I ask the station commander or the chief of police, kasama ba siya sa listahan? Yung naging biktima? Is his name in the list of drug pushers, drug users, or drug dependents insofar as the list of the barangay officials or the concerned barangay officials are concerned? Yes, sir. Is newly identified listed, sir. God sake. Newly? Ang tinatanong ko sa iyo, narinig mo ba yung pagtatanong ko dun sa PIDEA? Merong nire-require sila na mag-submit yung mga barangay officials na listahan sa kanilang barangay yung mga drug users, drug pushers, at saka drug dependents. Through their barangay, barangay anti-drug councils.
dumadaan sa munisipyo bago pumunta sa PDEA together with the Dangerous Drugs Board na nag-create ng policy na yon. Di ba? Nagko-coordinate, binivet at ibinabalik sa mga barangay captains. Tama? Yes, sir. For intervention. Yes. Now, ikaw, Hepe, alam mo dapat yun eh. You're just telling me your ignorance of the law. Kung hindi mo alam yun. Kung ako, congressman na, matagal na ako nag-retire, alam ko. Do you know na meron ganon? Yes, sir. Yes. Ngayon, nasaan yung listahan na yun? Anong listahan na pinagbasihan mo na nandun yung pangalan ng tao? Sir, we have may category po tayo, sir. Meron kasi na ano sa under po Listahan mo, listahan ng barangay officials. sa barangay po nag-start yan, sir. Yung newly Yes. listed po, sir. Mr. Chair, may I request that we also invite the barangay captain concerned where Mr. Kilala Kilaw. Kilaw is a resident. Yeah, A resident. Well, actually, we have invited the barangay Yes. chairman. Para may pakita Yeah, unfortunately, hindi nakarating. But we will be inviting him on the next kung hearing. kasama po yung sa listahan nila Mm. doon sa Kwan. And may I ask PDEA, you kindly verify from your list. You get the barangay and the municipality na kinaruruan ni Mr. Kilaw. You have a list of that, I know. We will verify, sir. Yes, And we will that is submit. in pursuant to the Dangerous Drugs Board policy. Yes, sir. Yes. So PIDEA, kindly submit to us as soon as possible. We've been working together for so many years when I was the mayor. So next week, submit nyo na agad yung listahan so we can see. Mr. Chair, Kasama Yes, sir. yung We will comply, sila. sir. Oo. Sige, go may ahead. make it of record na yung chief of police ng San Pedro ay sinabi niya na nasa listahan. Is that Newly listed po, sir. newly listed? After the fact. Kahit na newly listed, pag wala doon, I will charge you for perjury. And I'm not joking. Kasi ayaw ko yung nagsisinungaling dito eh. Sa committee namin. Ayaw ko. And if what you are answering is not true, I will... Kasi inulit ko na sa iyo eh. I'm making it of record na ang sagot mo ay nasa listahan. At saka, dinagdag mo, newly listed. It is of record. Okay? Colonel? Copy, sir. Yes. May I know if you have directed yung team na yun na mag-conduct ng by-bus operation? Kasi doon sa affidavit nila, sinabi nila yun eh. Yes, sir. Pursuant to our simultaneous anti-criminality and law enforcement operation, sir. Ay, hindi yun ang sinasabi sa affidavit. Ang sinasabi rito, and I would like to quote paragraph number 2 na ako, sabi ni Mungkal, na ako ay membro ng San Pedro Police Station at naatasan ng aking hepe na si Police Lieutenant Colonel Rolly Buhisan Liegen, Acting Chief of Police, na magsagawa ng operation laban sa mga taong sangkot sa illegal na droga. That is precisely the first question na tinanong ko sa inyo, na sangkot sa illegal na droga. Kaya yun ang una kong tanong eh. Okay? So, inutusan mo sila talaga. Copy po, sir. Yes, sir. And therefore, you are responsible kung ano man mali o tama na kanilang ginawa. Yes, sir. I am laying the predicate para habulin kita sa command responsibility. Yes, sir. Oh, so, aminado ka na iniutos mo. And therefore, as their chief of police, you are responsible whatever wrong
they would have committed. Yes, sir. Yes, thank you. Yun ang kwan. Yung si kapatid ni Mr. Kilaw, in your statement a while ago, you stated na meron pang CCTV doon sa 7-Eleven. Yes, Your Honor. And did you ever try o sinubukan niyo po bang kumuha ng kopya nun? Yes, Your Honor. Kasi pag meron pang pangalawang CCTV at nandun din yung mga oras at yung mga nangyari doon, sinusuportahan yung una yung CCTV. Now, ano po ang sagot sa inyo ng 7-Eleven? Paki-on po yung mic ninyo. Request lang po ng pulis ang ini-entertain po nila. Alin po? Request ng police. Request lang po ng pulis ang ino-honor nila. So, base po dun sa sagot ninyo, nasa kanila pa yung kopya ng CCTV na yon? I told to manager na kasi nag-exert pa po ako ng effort na makuha yon. Nagsalita lang po ako sa kanya na please preserve yung event na sinasabi niya na related daw sa bypass operation. Kasi kasama na rin yan dun sa aming papandayin na batas na kung yung tumitingin dun sa CCTV ay makita niya na may krimen na nangyayari, dapat i-report na niya kagad sa kapulisan. Yun yung amendment na gusto namin mangyari dito sa 6 na House Bills tungkol sa CCTV. Ano po? Kaya yun po yung aking katanungan. So, i-presume natin na hawak pa rin nung 7-Eleven yung CCTV footage na yon. In God's willing, Your Honor. Okay. Hindi ko po questionin yun. Now, may I know from the intelligence officer of the San Pedro Police Station, ano po yung listahan ng mga ebidensya na isinabit nyo sa office ng prosecutor? Meron po bang kasama yung motor na gamit ng tao? Your Honor, based dun sa chain of dun sa certificate of inventory, ay it appears na wala po yung motor po, Your Honor. Yung pong bisikleta na sinasabi, wala din po doon. Based on the record at hand that certified that no bicycle was appeared on the Doon po sa pamilya o kapatid ni Mr. Kilaw. Yung motor po ba ng kapatid po ninyo nandiyan pa? Ibinalik nila, Your Honor, a day after. A day after. Yes, Your Honor. Pero yung bisikleta, wala. Wala po.